Filipino Manpower Agencies Accredited to Taiwan o PhilMat, isang organisasyon ng mga Filipino recruiters para sa Taiwan. Nauna na raw nag-abiso ang Electronics Association of Taiwan na titigil muna ito sa pagkuha ng mga Pinoy na manggagawa. Lalong nadagdagan yung... Tismayado tuloy ang mga recruiters. Abot 100,000 Pinoy taon-taon ang posibleng mawala ng trabaho sa Taiwan dahil dito. Sigurado daw mahihirapan na silang bawiin pa ang mga trabahong mawawala sa mga OFW. And when we have people right now evacuating from Libya, Egypt, Yemen, Bahrain, and you're saying there's another job, and these are all very highly skilled. When Taiwan is without skill ang worker natin, mas mahirapan maghanap ng trabaho. Ayon sa kanila, nagkamali ng payo sa Pangulo ang mga advisor niya sa isyong ito. Pinadala nga raw si Mar Rojas sa Taiwan, pero bukang bibig naman daw nito na hindi kailanman magsusori ang Pilipinas. Arogante raw ang dating nito sa Taiwan. Being there in Taiwan for more than 40 years, maybe 30 to 40 years, I know how they can be treated. Siguro gusto lang nila meron isang tao pwede sacrificial lamb or to be blamed. We'll accept the blame. Pati mga OFW umapela na sa gobyerno para hindi sila mawala ng oportunidad na kumita at magtrabaho sa Taiwan. Diba, sometimes kailangan din natin ng humbleness para magkaroon ng peace and order para mabalik natin yung good relationship sa Taiwan, di ba? Beverly Natividad, News 5. Nakakalungkot ang balitang yan dahil malaking kawalan sa atin itong mga pagkuha ng employers ng OFW dito sa bansa dahil sinasabi nila ang Taiwan ay isa sa mga pinakamagandang magpasweldo at trumato ng mga Pilipino. Oo naman, ang problema nga, may karibal ang mga OFW natin doon, lalo sa mga DH at saka yung factory workers kasi marami na rin ng mga Indonesians at saka Thailanders ang katapat ng mga Pilipino. Kaya ang problema pa, okay lang daw sa mga Indonesian na mas mababa. Kasi mga Pilipino, umaabot ng mga sweldo doon hanggang 20,000. Lumala pa ng Indonesians ang hanggang 15 lang. At ganun din yung mga Thailanders. So kung ikaw ang employer, edi doon sa mas mura na. Mas mura at mas mabilis. Kasi sa atin, mas stricto ngayon ang pagkuha. Kaya nga, ang maganda lang kasi Pilipino, madaling nakakapag-English. So madaling maintindihan. Unlike doon sa, yun lang ang downside ng Indonesians at saka mga Thais. Hindi lang sa gitnang silangan nagkakagulo ngayon, kundi pati sa Greece at Garapata, posible raw mapakinabangan sa mga bagong imbensyon. Yan ang aksyon abroad ni Naomi Dairit. Sino mang pupunta ngayon sa Athens, siguradong matatakot maglakad-lakad. Maya't maya kasi, bigla na lang may sumasabog, lumiliyap o umuusok sa kalsada. Ang pulis pa ito, nagliyab ang suot matapos masapul ng Molotov. Epekto pa rin ito ng piket ng lampas 10,000 rallyista na nananawagan ng reforma sa kalusugan at sa transportasyon. Lampas 30 mga sasakyan na nagkarambola sa St. Louis, Missouri. Madulas kasi ang kalsada dahil umulan ng yelo buong magdamag. 21 ang sugatan, isa sa kanila kritikal. Pinag-aaralan na ngayon ang posibilidad na magaya ang paraan ng pagtalon ng mga garapata sa mga makabagong imbensyon. Gumagamit daw kasi ng isang klase ng elastic protein ang garapata para makatalon ng malayo. Sakaling masakto ng mga scientist ang formula na nasabing protina, makakagawa raw sila ng isang klase ng pandikit na kayang mag-stretch gaya ng mga paa ng garapata. Pwede raw itong gamitin sa sapatos, sa robot o kaya sa mga operasyon sa puso at sa tiyan. Naomi Dairit, News 5. Showbiz action tayo. Malapit na ang unang anibersaryo ng patok na talakserya ng TV5 na Face to Face. At lalo pang iinit ang talakan dahil malapit nyo na rin makitang mag-face to face ang mga artista. MJ Marfori, ikwento. Mag-iisang taon na ngayong Marso, ang numero 1 programa tuwing umaga, ang Face to Face. Kaya naman bilang pasasalamat,
nagpa-Thanksgiving Mass ang buong cast at crew. Maraming salamat talaga. Yun lang, talagang forever thankful kami. Lalo pang iinit ang talakserye dahil magpapa-face-to-face na rin sila ng mga artista. Medyo inaayos pa, kaya abangan na lang nila. Bukod sa face-to-face, pinag-iisipan na rin ni Chang Ami na maging mas aktibo sa pagbabalita. Siyempre, tumatanda rin naman tayo, nagmamature tayo. So, kung mabibigyan din ako ng pagkakataon na to go full-time sa news, di ba? Gusto ko rin naman na maging handa ako. Trying hard naman ang co-host ni Ami na si Hans Mortel na maging isang mabuting role model sa gay community o yung tinatawag ng iba na Becky Mon. Kung dati raw wala siyang pakialam sa kanyang mga ikinikilos, iba na raw ngayon. Now, since face-to-face and then since I'm heard over the radio, I'm trying to be a little more responsible lang with my actions. Ano nga bang isang ideal na Becky para kay Hans? You strive to fulfill your potential na hindi porke Becky ka, limited ka to a certain place in society. And then gusto ko rin. MJ Marfori, News 5. Susunod sa aksyon, magkakapatid na Aquino may hinanakit pa kaya sa mga Marcos 25 taon matapos ang EDSA Revolution? At ang masayang karerahan ng mga robot abangan sa Makatas Super Video. Sabi ni Nay, may pupuntahan kami.